Ayaw niya na naman mag-focus. Ayan, GT. Ito is GT Bleaching Cream. Yung loob niya is, ganyan siya, oh. May another cover siya. Tapos, ito siya sa loob. Kita nyo pa, guys. Basta parang creamy siya. Tapos, yung amoy niya is parang... Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. At kung bago kayo sa channel ko, my name is Mariams. Welcome at isa pang welcome sa ating munti at lumalaking tahanan. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please do subscribe to my YouTube channel. And also, do not forget to follow me on my social media accounts. I have Facebook account and Instagram account. So, without further ado, let's get started. Disclaimer lang guys, bago simulan tong video na to, ay etong mga product na to ay all about pekas. Okay, so kung hindi po kayo interesado, pwede na po kayong mag-exit at manood or panoorin yung mga iba ka pang mga video. Specific lang to guys, dun sa mga pekas at naghahanap ng mga about tungkol sa paano matatanggal ang kanilang pekas. Third disclaimer guys is ang mga product na mga napanood ninyo siguro previews, okay? So, is lahat ng product, guys, anything na mga napapanood ninyo, siguro hindi lang sa video ko or maaaring sa ibang mga content creators din, is maaaring ang effective sa akin, sa inyo ay hindi. Or maaari namang effective sa inyo, sa akin naman ay hindi. So, iba-iba po tayo ng skin types. Madaling salita is hiyangan lang to, guys. Okay? So, hanap-hanap tayo ng mga product na hiyang sa atin. Maraming naghahanap or marami yung nagtatanong sa akin kung ano-ano pa ba yung mga product dahil na-try na daw nila yung shark oil, hindi naman daw sa kanila effective. Tapos, nag-try din daw sila nung mga natural remedies na nandito. Yan, i-click nyo na lang yung I button. So, nag-try din daw sila noon, hindi din daw naging effective. Hydroquinone, guys, is, hin ko na lang siguro, basta, hindi ko na siya, babasahin ko na lang or ilagay ko na lang siguro dito. So, ito is, hydroquinone is an organic compound that used to treat a variety of discoloration. So, including yung melasma, freckles, at saka dark spot na treatment doon sa mga hyperpigmentation caused by UV rays. Yun, kagaya nga na sinasabi ko sa inyo, pag na-overexpose kayo sa araw is nagkakaroon tayo ng dark spots. Ito siya guys, ayan yung brand niya, GT. Ayaw niya na naman mag-focus. Ayan, GT. Ito is GT Bleaching Cream. Yung loob niya is, ganyan siya, oh. May another cover siya. Tapos, ito siya sa loob. Kita nyo pa guys. Basta parang creamy siya. Tapos yung amoy niya is parang astringent. Kasi ito yung mga ibinibigay o pine-prescribe ng mga dermatologists na over the counter sa may mga problema sa skin, yung mga hyperpigmentation kagaya ng melasma, freckles, dark spot na mga ganyan. Wording lang yan siya guys dun sa mga nababasa ko at saka sa iba ko pang mga napanood previously about dito nga sa pekas na to dahil gustong-gusto ko rin kayong matulungan kung paano matanggal yung inyong pekas. So, nag-research din ako about dito sa hydroquinone na to. Para din, just in case, kasi nga, yung sa akin din is, kagaya niyan magbabakasyon kami ng Pilipinas. And, medyo nag-aalala rin ako na baka bumalik dahil mainit. Baka mapabayaan ko. Yung kalilimutan guys na maglagay ng sunscreen or sunblock. Okay? Wag nyung kalilimutan yun kung kahit na astringent yung nilalagay ninyo, shark oil, natural remedies yung nilalagay ninyo sa face ninyo, anything na ilalagay ninyo sa face ninyo, especially chemical, kailangan lagi tayo naglalagay ng either na sunscreen or sunblock. Kahit nasa loob lang tayo ng bahay. Kasi once na meron kayo ng pekas, may tendency na babalik yun kung halimbawa na expose kayo, overexpose kayo sa araw. Kaya I'm pretty sure hindi ako makakapag-swimming dahil kailangan kong alagaan yung face ko na hindi na bumalik yung pekas ko. So, ito yung mga
piniprescribe ng mga dermatologists. Hindi po ako doktor ha. Ito lang po is according do sa mga na-research ko at saka sinabi lang din sa akin ng babae doon sa pharmacy na binilhan ko. Okay po, sa akin to ng babae na. Ito rin po yung piniprescribe sa mga ibang mga dermatologists, hindi naman po lahat. I'm not sure kung doktor po kayong makakapanood nito. Comment down below. Number 1 na tinitreat ng hydroquinone is melasma. Okay, yung hydroquinone plus, especially kapag sinamahan mo siya ng tretinoin, I don't know, ang hirap i-pronounce, okay, masensya na. Ito is, mabibili nyo siya over the counter. I'm not sure kung depende sa bansa kung saan available. Siguro kung mayroong siguro mga bansa na hindi ito mabibili sa counter or mabibili mo siya as dapat may prescription. So, sa Pilipinas ko to nabili and wala naman siyang prescription dahil naka-display lang yan siya doon sa mga counter doon sa may Watson. Okay, by the way guys, bago kayo gumamit ng kahit na anong product na may chemical, so make sure na itetest nyo muna siya. Kayong maglagay dire-diretso. So, mag-test muna kayo para malaman nyo kung hiyang sa inyo o hindi. Kasi merong mga kagaya nito. Actually, tinry ko siyang gamitin as pampaputi ng mukha. Mula yung buong mukha ko na parang feeling ko na maga. Kasi akala ko, pwede siyang gamitin ng pampaputi. Pero hindi pala. Okay, so huwag nyo kong gayahin dahil sa binili ko siya. Parang na-curious lang ako na gamitin siya para sa buong mukha ko. Para pampaputi or pang exfoliate, something ganyan. Pero, unfortunately, ang nangyari na namula yung buong mukha ko na ang init-init na hindi ko maintindihan. So, muna siya. So, ang gagawin nyo, especially dito, okay, especially nito, kuha kayo ng small amount. Tapos, kung saan nyo may affected na area, let's say, dito yung pekas ninyo, maglagay na kayo ng konting-konti. So, kapag okay siya, wala namang nangyari sa face ninyo, at yun nga, paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo guys, huwag nyo akong gayahin na ginawa ko siyang pampaputi, hindi po ito pampaputi ng mukha, okay? So, huwag nyo akong gayahin na syusyunga-syunga. Paalala lang guys, medyo matapang to. And, yun nga, kailangan i-test nyo muna bago kayo i-continue yung gamit. So, yun, maglagay na kayo ng konti, 24 hours, tapos wala namang nangyari, okay naman siya. At yun, pwedeng-pwede nyo na siyang gamitin. So, ang gagawin nyo lang, linisin yung face niyo, buong mukha ninyo, kahit anong sabon ang gamitin nyo, kung saan kayo komportable, or saan, ano yung ginagamit yung regular na sabon, yun ang gamitin nyo. Tapos, and paalala lang guys, huwag kayong maglalagay sa buong mukha, okay? Huwag kayong maglalagay sa buong mukha. Kung saan lang yung affected area, kung saan lang kayo may melasma, yun lang ilalagay nyo kasi medyo matapang siya guys. Huwag nyo kong gayahin, okay? Huwag nyo kong gayahin na. And avoid doon sa may mga area, halimbawa sa may mga eye bags ninyo area na ganyan. Kung halimbawa aabot sa may eye bag siguro yung inyong melasma, make sure na avoid nyo muna yan, especially kung first day nyo lang or second day, third day, huwag kayong maglalagay dun sa may malapit sa may mga area ninyo ng mata. So, syempre, napaka-importante na ingatan natin yung may area ng mata natin. Ang pinakamaganda nito is gagamitin nyo siya sa gabi. Kasi at least sa morning, maglalagay na lang kayo ng sunscreen or sunblock. Depende sa inyo kung anong gusto nyong gamitin. Tapos, pwede na kayo maglagay ng regular na makeup ninyo. So, just in case naman na medyo na-irritate na yung mukha ninyo, make sure na i-wash nyo siya yung face ninyo. Yung halimbawa na mula, kagaya na nangyari sa akin. Make sure na banlawan nyo yung face ninyo ng tubig. Tapos, hugasan nyo siya. Huwag nyo nang sabunin kasi baka ma-irritate. Basta banlawan nyo lang siya ng banlawan ng tubig para mawala yung pamumula. Kung halimbawa gagamit kayo nito, okay? By the way, this is not sponsored guys ha. Hindi to sponsored, okay? So, binili ko lang to para, yun nga, dahil ni-research ko siya, dahil yung kagaya na sinasabi ko sa inyo, kailangan aware din ako sa mga, tungkol sa mga pekas, dahil yun nga, baka may tendency na babalik siya, depende sa sitwasyon. So, kailangan alam ko rin yung mga susunod pang mga procedure, just in case lang, na merong mga hindi na sa atin maghiyang. So, maaaring, para makatulong din ako sa mga nagtatanong sa akin at nagme-message sa akin talaga regarding sa pekas dahil gustong-gusto nila matanggal yung pekas nila. During nagagamit kayo nito is make sure na wala kayong ginamit, okay? Wala kayong ginamit na kahit na anong skin lightening sa mukha ninyo. Hindi kayo gumamit ng astringent, hindi kayo gumamit ng shark oil, hindi rin kayo gumagamit ng anything na pampaputi ng mukha or
especially chemical, huwag kayong gagamit muna. Kung gagamit kayo nitong hydroquinone, huwag nyong gagamitin ito kung kayo ay nagbe-breastfeed or ikaw ay buntis or suspected na ikaw, let's say, ikaw ay buntis. I hope ako'y nakatulong sa ating another episode ng part ng pekas-pekas na to sa mukha. So I hope pare-parehas tayong may mga natututunan dito sa pekas na rin to. Hindi lang para sa akin. Actually, sinishare ko lang din to para doon sa mga naghahanap baka sakaling mahiyang sa inyo or ganun din sa mga ibang mga tao na naghahanap ng solusyon para matanggal yung kanilang pekas. And kagaya ko is na-experience ko na rin yan. And maaaring ma-experience ko pa siya pagdating ng panahon dahil yun nga, yun is ang pekas ay pabalik-balik lang once na ikaw ay magkamero na. So, hindi siya yung parang tigawat lang yan. Maaaring bumalik, maaaring hindi. So, maraming salamat guys. Sana ay makatulong itong video na to sa naghahanap uli ng pantanggal ng kanilang pekas. Paano matatanggal ang inyong pekas. I hope nakatulong itong video na to. Please hit the like button and share this video and comment down below kung meron kayong mga suggestions, concern, anything, or about pekas. And sagutin natin yan siya. Sabot natin makakaya. So, ayun lang guys. Maraming salamat. Please do not forget to subscribe to my channel and follow me on my social media accounts. Thank you guys. Bye!